Magandang hapon po muli sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating gawain ito ng Home Bible Study. Samantalahin po natin ang pagkakataon na pagbulayan ng sama-sama at talakayin po sa loob ng ating mga tahanan ang mga bagay na ipapahayag po sa atin ng Diyos sa oras na ito sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. At gayon din po sa gabay ng banal na Espiritu. Samahan niyo po ako sa atin pong pananalangin. Narito, O Diyos, ang iyong iglesia, ang bawat pamilya, nakabahagi ng iyong iglesia, na nagkakatipon, O Diyos, sa aming pong mga tahanan. Salamat sa pagkakataong muli na magkaroon kami ng pag-aaral ng iyong mga salita. Hayaan mo po, O Diyos, na sa gawain pong ito ay patuloy na matanggap namin ang iyong mensahe, maging konkreto ang iyong salita sa amin pong buhay, at matagpuan namin na kami bilang isang buong pamilya ay lumalakad sa iyong kalooban. Dalangin namin kung gayon ang pagpatnubay ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Bigyan mo kami ng bukas na pangunawa, bukas na mata at pandinig, nang sa gayon, O Diyos, lubusan po naming maunawaan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan sa hapon pong ito. Ito pong lahat ay aming idinadalangin sa natatanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, awitan po muna natin ang ating pong Panginoon. Kabutihan ang nais mo, itinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko.
kayo po ay may mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa Ebanghelyo ayon kay Juan, ika-21 kabanata, ang talata ay 15 hanggang 19. Ganito po ang sinasabi. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mga salita. Gusto ko pong umpisahan ang ating pag-aaral sa hapong ito sa pamamagitan ng 2 katanungan na atin pong pagbubulayan at maaari din po nating talakayin sa loob po ng ating mga tahanan. Bigyan po natin ito ng ilang minuto upang ito ay atin pong matalakay. Narito po ang mga katanungan.
sa atin pong kasalukuyang sitwasyon kung saan hindi pa malinaw kung ano talaga ang mga mangyayari sa mga susunod pong araw. Marahil marami po sa atin ang nananalangin na sana ay bumalik na sa normal ang lahat ng bagay sa ating pong buhay. Maganda po itong panalangin na ito. Subalit kung titignan po natin ang ating paligid, tila ba ipinapakita din po sa atin ng Diyos na mayroon siyang ibang plano para sa atin pagkatapos po ng krisis na ito. And hopefully, hindi na po basta bumalik sa normal na takbo ang mundo. Sapagkat kung babalik lang po tayo sa normal na takbo ng buhay, sigurado pong mauulit at mauulit lamang ang krisis na ito na meron po tayo sa kasalukuyan. And therefore, what we need today is a radical change, a radical transformation of all facets of life, patungo po sa buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Ito pong pagbabagong ito ng buhay, mga kapatid, ang ipinapakita sa atin sa passage na ating binasa. Nang ang ating pong Panginoong Hesus ay muling mabuhay, agad niyang pinuntahan ang mga alagad. Subalit hindi po upang ibalik sila sa kanilang dating buhay o sa kanilang normal na buhay, kundi upang bigyan sila ng bagong buhay. Isang buhay na nakatuon at kanilang igugugol ng kanilang oras, ang kanilang panahon sa pakikibahagi sa kaharian ng Diyos. Makikita po natin sa konteksto ng talatang ito, para po bang natupad ang panalangin ng maraming tao ngayon? Ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay bumalik sa dati nilang buhay. Sila po ay bumalik sa kanilang normal na gawain sa buhay. Dahil sabi po sa verse 3, nagkayayaan ulit silang mangisda. Yun po ang dati nilang buhay bago po sila tawagin ng Panginoon. Subalit lahat pong ito ay nagbago nang sila ay maging mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Pero sa kalagitnaan po ng kanilang pagsunod sa Panginoon, kumbaga umaarangkada pa lang po sila sa kanilang paglilingkod, nangyari po ang isang krisis na umuga sa kanilang pag-asa at kahit po sa kanilang pananampalataya. Ipinapatay ang taong kanilang hinangaan at sinundan. Nakita nila na ang Panginoong Hesus ay dinakip, pinahirapan ng walang awa. Nakita nila ang ating Panginoong Hesukristo na namatay doon po sa krus. Kaya mapapansin natin dito sa konteksto ng mga talata pong ito, tila ba humupa ang kanilang enthusiasm at naisip nila siguro, what a waste of time. Bakit ba tayo sumunod sa Kanya? Bakit ba tayo naniwala sa Kanya? Ngayon, ano nang gagawin natin? Balikan na lang natin yung normal nating buhay. Mangisda ulit tayo. Yun po ang kanilang plano. But again, kagaya po ng sinabi ko kanina at kagaya rin po ng mga halimbawang makikita natin sa banal na kasulatan, sa tuwing pahihintulutan ng Diyos na mangyari ang isang krisis o ang isang pagsubok o anumang bagay, mga kapatid, na makakapag-devastate ng buhay, hindi po maaaring wala siyang gagawing pagbabago. Para po sa Diyos, pagkatapos niyang pahintulutang mangyari ang mga bagay na ito, there is no such thing as back to normal. Palagi po siyang may inilalaan na pagbabago sa kanyang bayan at maging sa sangnilikha. Kaya sa hapon pong ito, subukan nating unawain sa pamamagitan po ng talatang ito, bakit po pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na makapagdudulot ng pagkauga ng atin pong buhay at maging ng atin pong pananampalataya. Unang-una, mga kapatid, ito po ang magbibigay sa atin ng mahalagang katanungan upang ang atin pong masuri na mabuti ang atin pong kabuang buhay
at lalong-lalo na po mga kapatid ang ating paglilingkod sa Kanya. Makikita po natin sa tanong po ng Panginoong Hesus kay Pedro, hindi lamang po kung anong uri ng pag-ibig ni Pedro ang inaalam ng ating pong Panginoon. Inaalam din po niya kung anong uri ng paglilingkod ang ginagawa ni Pedro. At hindi din po ito nangangahulugan na hindi alam ng Panginoong Hesus kung anong uri ng pag-ibig meron si Pedro, sapagkat si Pedro mismo ang nagsabi sa verse 17 na alam ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. So, bakit po kaya tinatanong ng Panginoon si Pedro kung iniibig ba siya? At ginawa po ito ng Panginoong Hesus 3 beses. At ano po kaya mga kapatid ang gusto ng Panginoong Hesus na matutunan ni Pedro at matutunan natin sa pamamagitan po ng kanyang mga tanong na ito? Kaya I want to invite you, habang inuunawa po natin ito, subukan po nating ilagay ang ating mga sarili sa sitwasyon o sa posisyon ni Pedro. Dalawang bagay po ang makikita natin mga kapatid na ninanais ng Panginoong Hesus na suriin o i-evaluate ni Pedro sa kanyang sarili. Unang-una po ay ang kanyang identity bilang disipulo. Mapapansin po natin sa talata, ang pangalan na itinawag ng Panginoon kay Pedro ay hindi Pedro, kundi Simon. Ang pangalan pong Pedro ay pangalan niya nung siya ay naglingkod na at nung siya ay naging alagad na ng ating Panginoong Hesus. Subalit mapapansin po natin dito, bagamat si Pedro ay disipulo na ng ating Panginoong Hesus ng panahon pong ito, pero ang tawag pa din sa kanya ni Hesus ay Simon. Tinawag siya ng ating Panginoong Hesus sa pangalan na walang kinalaman sa kanyang pagiging disipulo. Dahil ang pangalan ni Pedro sa kanyang nakasanayang buhay, ang kanyang pangalan sa kanyang normal na buhay ay Simon. Pangalawa, mapapansin din po natin na binigyang diin ng Panginoong Hesus yung kanyang utos na pakainin at alagaan ni Pedro ang kanyang mga tupa. 3 beses din po. Sa verse 15, feed my lambs. Sa verse 16, tend my sheep. At gayon din po sa verse 17, feed my sheep. Bakit po kaya ganito ang utos ng Panginoon kay Pedro? Kung iisipin po natin, hindi pa po ba alam ni Pedro kung paano ito gawin? Malamang po alam ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa 3 utos na ito, di po ba? Kasi hindi na ito bago sa kanya. 3 taon siyang kasama ng Panginoong Hesus sa pagbiministeryo. At ito po lagi ang ginagawa nila. Kaya hindi po pwedeng hindi alam ni Pedro ang utos na ito at kung paano ito gawin. Kaya malinaw din po mga kapatid na hindi lang siya basta inuutusan ng Panginoong Hesus na ito ay gawin. Ano po mga kapatid ang gustong mangyari ng Panginoon? Mukhang ang gusto niyang mangyari ay suriing mabuti ni Pedro ang kanyang pagiging disipulo at ang paglilingkod na kanyang ginagawa. In short, gusto ng Panginoong Hesus na magkaroon ng self-evaluation o self-confrontation si Pedro. Dahil mukhang naging stagnant po si Pedro sa paglipas ng panahon. Kasi sanay na siya sa kanyang ginagawa. Sanay na siya sa pagiging disipulo. To the point na ginagawa na lang po niya ang lahat ng ito sapagkat ito na ang naging routine ng kanyang buhay. Ang kanyang pagiging disipulo in short ay naging mechanic na lamang. Ginagawa niya na lang ito dahil nakasanayan niya. Subalit hindi na niya ito ginagawa dahil nakikita niya pa ang kahulugan nito. Mga kapatid, bago po mangyari ang kasalukuyang krisis na meron po tayo ngayon, marami rin po ang ganito na mananampalataya. Alam po natin lahat ng ating mga ginagawa sa araw-araw, yung mga gawain sa bahay, gawain natin sa trabaho, yung mga kabataan, alam nila yung kanilang gagawin sa school.
Kaya nga po, marami ang naging nostalgic sa panahong ito. We are dreaming of going back to our old ways of life. Kasi bago po ito nangyari, alam na alam nating gawin ang mga bagay na ito. Dahil ito po ang naging routine ng ating buhay. Para din po tayong yung mga Israelita during the exile. They are dreaming of a Jerusalem that doesn't exist. Gusto nila back to normal. At kahit po sa loob ng simbahan, kahit po mga mananampalataya, bago nangyari ito, alam na po natin ang ating mga ginagawa, alam natin ang ministry, kung paano tayo magpaplano, alam natin ang gagawin natin sa prayer meeting, sa Sunday worship, alam natin lahat ng gagawin natin sa mga gawain. But look at us today. Tignan niyo po ang sitwasyon natin, mga kapatid. Lahat po tayo ay na-shock dahil wala pa po tayo sa kalahati ng taon. Napakarami na pong pagbabago sa ating paligid. Kaya po, there is no such thing as business as usual sa panahon pong ito. None of our experiences nowadays are normal. Kami po ngayon, hanggang ngayon, nadadagdagan po ang setup namin dito. Nung una, doon kami sa sanctuary. Dati po, wala pa kaming mic at speaker. Ngayon, meron na. Dati, wala pang lights. Pero ngayon, meron na. Linggo-linggo, natututo ho kami kung paano aayusin. Linggo-linggo, mga kapatid, natututo po tayo araw-araw. Natututo tayo ng mga bagong bagay. Sabi nga po sa social media, nadagdagan daw po ang bilang ng mga chef sa mundo. Dahil marami po ang natutong magluto. Marami po ang bagong luto na natutunan. Maraming tao ngayon ang tumatangkilik ng mga homemade na pagkain. Lahat homemade halos. Kaya mga kapatid, nagbago na po ang ating mundo. None of this is normal. And we cannot go back to normal. Kaya sa ating pong mga mananampalataya, napakahalaga po ng pagsusuri sa ating mga sarili. Sa panahon pong ito, napakahalagang balikan natin, mga kapatid, yung estado ng ating pong paglilingkod sa Panginoon bago nangyari ang krisis na meron tayo ngayon. At pagkatapos po ng evaluation natin na ito, mahalaga rin po tanungin natin ang ating mga sarili, ito pa rin ba ang uri ng paglilingkod na gagawin ko kapag natapos na ang krisis na ito? Ito pa rin ba ang buhay ko? Ito pa rin ba ang mga gagawin kong pagpili o pagdidesisyon sa buhay? Ito pa rin ba ang magiging pagturing ko sa buhay sa mga bagay na meron ako? Ganito ko pa rin ba tatratuhin ang aking kapwa? Ito pa rin ba ang uri ng paglilingkod ko sa Panginoon, sa iglesia? Kaya sa totoo lang, mga kapatid, nakakatakot pong ipanalangin na nawa ay ibalik na ang lahat sa normal. Dahil pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa atin ang mga bagay na ito, na bumago sa ating buhay sapagkat maaaring maging ang Diyos ay nagsawa na rin po sa normal na takbo ng buhay ng mga tao. Pag-isipan po natin ang mga bagay pong ito. Napakaganda po ng sinabi ng isang manunulat na ang pangalan ay si Eddie Gibbs. Sabi niya, "The major challenge for us is not only the acquisition of new insights and skills, but also unlearning what we already know." Ano po tayo dati? Ano po ang ginagawa natin dati? Ngayon po na tayo ay nasa crossroad ng buhay, ano po, mga kapatid, ang ginugusto nating maabot naman? Primarily para sa ating paglilingkod sa Diyos. At gayon din naman po, mga kapatid, sa ating buhay at sa buhay po ng ating pong pamilya. Yun po yung una. Pinahihintulutan ng Diyos na maranasan po natin
yung mga bagay na makakapag-ugat sa ating buhay, maging sa ating pananampalataya, upang bigyan tayo ng pagkakataon na suriin ang buhay natin, lalong-lalo na po ang ating pong paglilingkod. Pangalawa, mga kapatid, pinahihintulutan po ng Diyos na maranasan natin itong mga bagay na ito, sapagkat ito din po ang magbibigay sa atin ng malinaw na pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. Napakaganda ng ginawa ng Panginoong Hesus kay Pedro. At bagamat si Pedro po ang sentro nito, mga kapatid, pero dahil si Pedro ang representative ng church, mukhang ipinapakita po ni Juan sa mga talatang ito na ang pinatutukuyan ng Panginoong Hesus ay hindi lamang si Pedro but the whole church. And therefore, ito po ay naka-address sa ating lahat. Doon po sa mga talatang 15 hanggang 17, hinimok po ng Panginoong Hesus si Pedro na i-evaluate ang kanyang pag-ibig. Nang sa gayon, ma-evaluate din niya ang uri ng kanyang paglilingkod. Kaya nga po ang tawag dito ng ibang scholar ay love, the love motivation of Jesus. Subalit mapapansin po natin sa mga talatang 18 hanggang 19, biglang binanggit ng Panginoong Hesus ang magiging kamatayan ni Pedro. So from love motivation, nag-shift ng focus ang Panginoong Hesus at napunta ito sa future death ni Pedro. Bakit po kaya? Ano pong kinalaman ng pag-ibig ni Pedro sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga tupa at sa kanyang kamatayan? Dito po natin makikita na mukhang talagang may gustong ipaunawa ang Panginoon kay Pedro. At mayroon siyang nire-require na napakalalim na bagay kay Pedro na higit pa, mga kapatid, doon sa mga bagay na matagal na niyang ginagawa. Kaya makikita din po natin sa pahayag ng Panginoong Hesus na para bang ikinumpara niya ang buhay ni Pedro, no? Nung bata pa siya at yung buhay ni Pedro nung siya ay matanda na. Yung buhay po ni Pedro nung bata pa siya, ipinaliwanag sa passage na yun ay sumasalamin sa self-will ni Pedro. Kung saan, sabi doon, ginagawa niya kung anong gusto niyang gawin. Gayon din naman, yung buhay ni Pedro nung siya ay matanda na, yun naman po ay sumasalamin sa pagpapasailalim ni Pedro sa kalooban ng Panginoon. Kung saan gagawin niya ang mga bagay na bagamat hindi yun ang ginugusto niya, subalit dahil yun ang kalooban ng Panginoon, yun ang kanyang gagawin. Sabi ng Panginoon, pupunta siya sa mga lugar na ayaw niyang puntahan. No, gagawin niya ang mga bagay na hindi naman talaga niya gusto. But for the sake of submission to the will of the Lord, ito ang kanyang gagawin. Bakit po kaya sa kontekstong ito, mga kapatid, nakasama ang tungkol sa kamatayan ni Pedro? Sapagkat ipinaliwanag din po sa passage na ang submission na tinutukoy dito ng Panginoong Hesus ay kaakibat ang pagharap ni Pedro sa kanyang sariling kamatayan. Ito po ang ibig sabihin ng phrase sa verse 18 na iuunat mo ang iyong kamay. Sabi po ng mga New Testament scholars, yun daw pong phrase na iuunat ang kamay, yun ay ginagamit ng mga Griego, specifically ng mga Greek writer, para i-explain ang pagpapako sa krus. At ayon po sa history ng Christianity, si Pedro ay ipinako din sa krus kagaya po ng ating Panginoong Hesus. Subalit nakabaligtad yung krus. Dahil ang dahilan daw ni Pedro, ayaw niyang ipako sa kaparaanan ng pagkakapako sa ating Panginoon dahil hindi siya karapat-dapat. Kaya pinabaligtad niya yung krus. At ang pagpapako po kay Pedro sa krus ay meron din pong proof dito sa verse 19.
kung saan sinabi ni Juan na ang verse 18 ay some kind of prophecy ng ating pong Panginoong Hesus, kung paanong sa pamamagitan ng kamatayan ni Pedro ay mapaparangalan niya ang Diyos. Matatandaan po natin mga kapatid, sinabi po ng mga New Testament writer na ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ang nagbigay ng karangalan sa Diyos. At kamanghamanghang bagay, dito po sa talatang ito, same language, same expression ang ginamit sa kamatayan ni Pedro. So ano pong mapapansin natin dito? Balikan po ulit natin yung unang part ng conversation ni Pedro at ng Panginoong Hesus. Dati ang akala ni Pedro, ang pag-ibig na meron siya at yung paglilingkod na ginagawa niya, yun na ang gusto ng Panginoon. Pero nung nag-usap ulit sila ng Panginoong Hesus, lumabas ang katotohanan. May kulang, may mali, may kulang pa sa pag-ibig at sa paglilingkod na ginagawa ni Pedro. At pagkatapos pong ipakita ng Panginoong Hesus sa kanya kung anong mali, pagkatapos palabasin ng Panginoon ang totoong kalalagayan ni Pedro, binanggit niya mga kapatid ang magiging kamatayan ni Pedro. Kaya kung ito po ay isa-summarize natin, Jesus was talking about love and the offering of one's life for service. Isang pag-ibig na handang ibigay ang buhay para sa paglilingkod. Yun ang totoong kahulugan ng paglilingkod para po sa ating Panginoong Hesus. Pagkakaroon ng pag-ibig o totoong pag-ibig na handang ibigay ang sarili, handang isakripisyo ang buhay para po sa paglilingkod. Bakit po ganito? Kasi napakabigat ng task na ibinibigay ng Panginoong Hesus kay Pedro. At tandaan po ulit natin ang ina-address dito ay yung church. Ang gusto ng Panginoon kay Pedro and therefore sa kabuuan ng church, tayo ay maging pastol. Ang Panginoong Hesus mismo mga kapatid ang nagsabi na ang isang tao ay magiging totoong pastol lamang kung tataglayin niya ang isang pag-ibig na handang ibigay ang buhay para sa paglilingkod. Sabi po ng ating Panginoon sa ika-10 kabanata ng Juan, verse 11, ang mabuting pastol ay iniaalay ang kanyang buhay para sa mga tupa. At malinaw po sa pahayag na ito ng Panginoong Hesus na ang ganitong uri lamang ng paglilingkod ang makapagbibigay ng karangalan at kapurihan sa Diyos. Yung mga dati nang ginagawa ni Pedro, yung pag-ibig na dati niyang tinataglay, yung ginagawa niyang paglilingkod dati, akala niya yun na ang makapagbibigay kaluguran at karangalan sa Diyos. Unfortunately, nang sinuri siya ng ating Panginoon, hindi pa pala yun. Kaya mga kapatid, sa atin po, pag-isipan natin, what if ang paglilingkod na nais ng Diyos na gawin natin ay higit pa doon sa usual na ginagawa natin sa kasalukuyan at higit pa sa ginagawa o sa ginawa natin sa nakaraan. What if ayaw na ng Diyos na balikan natin yung normal na buhay natin bilang isang iglesia? Because He is demanding something more than what we always do. Kagaya po ng ginawa niya kay Pedro. What if yung mga naging routine natin na ginawa natin ng ilang taon sa loob at labas ng iglesia, hindi pa pala yun mga kapatid ang gusto ng Panginoon para sa atin. Unfortunately, yun ang gusto nating balikan. Sapagkat yun ang naging normal nating buhay, yun ang nakasanayan natin. Kaya ngayon na nag-i-introduce ang Diyos ng pagbabago, tila ba napupuno ang ating puso ng takot? Dahil baka kapag tinanggap natin ang pagbabagong ito,
magkaroon tayo ng pagsasakripisyo. May sakripisyo tayong bagay o oras. At tuluyan na mga kapatid na mawala sa atin yung ating mga inaakalang makakapagpaligaya sa atin. Pag ganito mga kapatid, baka po nagkakaroon na rin po tayo nung tinatawag ng mga theologian na spiritual stagnation, kagaya na nangyari kay Pedro. Kaya mga kapatid, bago po tayo magtapos, nais ko po kayong anyayahan na maglaan ng ilang minuto upang pagbulayan o talakayin sa atin pong mga tahanan ang ilang katanungang ito na makikita po natin sa atin pong mga screen.
nakita po natin mga kapatid, nang malaman na ni Pedro kung ano ang mali sa kanya, nang malaman na niya ang tunay na kahulugan ng paglilingkod, na ito po pala ay palaging may kaakibat na pagbibigay ng buhay, nang malaman na niya na ang paglilingkod pala ay higit pa sa mga nakasanayan na niyang gawin, mapapansin po natin sa kalamang sinabi ng Panginoon sa verse 19 na sumunod ka sa akin. Na para bang inulit ng Panginoong Hesus ang kanyang pagtawag kay Pedro nung una silang nagkita. At ano po ang ginagawa ni Pedro nung una siyang tawagin ng Panginoon? Siya po at ang ibang alagad ay nangingisda din, sapagkat yun ang normal na buhay ni Pedro. Subalit palagi siyang inaalis ng Panginoon sa normal niyang buhay. Hindi po kaya ito din ang ipinag-aanyaya sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng mga bagay na ipinaparanas at ipinapakita niya sa atin sa gitna po ng kasalukuyang krisis na mayroon po tayo. Patuloy po nawa tayong gabayan ng banal na Espiritu upang pagkatapos ng krisis na mayroon tayo, ang ating pamilya, ang ating pong pamayanan, ang ating lipunan, ang ating pamahalaan, at lalong-lalo na po ang iglesia ay makaranas ng pagpapanibagong ninanais ng Diyos para sa atin. Sa oras pong ito, mga kapatid, patuloy po tayong maglaan ng oras para po sa pananalangin sa loob po ng ating pong pamilya.
sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi. Pagsambay mananatili, sa'yo ang walhati sa bawat oras at sandali. Susunod sa'yo lagi, salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali, susunod sa'yo lagi, salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iyalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali maging gintong panahon. Maging gintong panahon. Maging gintong Tayo po ay magwakas sa pananalangin. Salamat o Diyos sa oras na ito na muli kami ay nakapagbulay sa iyong mga salita. Gayon din po sa assurance na ninanais mo palagi na baguhin ang buhay ng iyong mga anak. Dalangin namin o Diyos na anuman ang mga bagay na itinuro mo sa amin sa oras na ito, anuman ang aming mga realizations, ito nawa ang patuloy na mag-udyok sa amin, na magpatuloy pa na laliman ang pagsusuri sa aming mga buhay, gayon din lalo't higit sa aming paglilingkod sa iyo. Upang pagkatapos ng kasalukuyang sitwasyon na meron po kami, matagpuan namin ang aming mga sarili na binago mo, na meron kami o Diyos na bagong kalakasan para sa paglilingkod, bagong buhay na muli namin iaalay sa mga ministeryo ng iglesia, mas malalim na desire upang maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, mas malalim na pagnanais na lumawak pa ang aming involvement sa bawat ministeryo ng iglesia, upang patuloy kami o Diyos na magkaroon din ng mas malalim pang pakikibahagi sa iyong kaharian,
na patuloy na mag-uudyok sa amin upang kami maging instrumento mo ng pagpapala sa ibang tao, lalo't higit ang pagpapala ng kaligtasan sa mga taong amin pong maaakay. Narito po, O Diyos, ang bawat pamilya na nakibahagi sa pag-aaral na ito ng iyong mga salita. Patuloy mo nawa, O Diyos, na ihulog sa kanilang iyong masaganang pagpapala. Padaluyin ito sa lahat ng bahagi o aspeto ng kanilang buhay. I-sustain mo po ang buhay ng bawat pamilya, O Diyos, upang nang sa gayon, ang bawat pamilya rin ito, Panginoon, ay patuloy mong magamit upang impluwensyahan pa ng iyong kalooban, impluwensyahan, O Diyos, ng makadiyos na pamumuhay, ang ibang pamilya pa, O Diyos, na maaakay po nila. Kaya naman patuloy mo pong i-empower ang bawat pamilya, O Diyos, na nagkatitipon sa oras pong ito upang kami ay patuloy mong magamit para po sa iyong kaluwalhatian, sa iyong ubasan. Tulungan mo ang mga magulang, O Diyos, na maging halimbawa ng pananampalataya at dumaloy ang pananampalatayang ito sa kanilang mga anak, sa kanilang buong pamilya, hanggang makita nilang kanilang mga sarili na lubusang nakasuko ang buhay sa iyo at sama-samang naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng iyong iglesia. Marami pong salamat sa oras pong ito. Ito pong lahat ay aming idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.